Blessed morning, tayo po ay mag-devotion. Pero bago po ang lahat, dasal po tayo. Lord, maraming salamat po sa bagong araw. Salamat po sa pahinga na naibigay po ninyo at proteksyon habang kami po'y tulog. Patnubayan po nyo kami sa pag-devotion at maintindihan po namin ito. Maisa puso nawananin ito at maisagawa ng buong puso para po maluwalhati po namin kayo. We pray all this in Jesus' name. Amen. Naglilingkod lamang sa isang guro, walang taong makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y panghawakan niya ang isa at hahamakin ang isa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Matthew chapter 6 verse 24. Kung paanong hindi natin maaaring magkaroon ng ating mga kayamanan, kapwa sa lupa at sa langit, o ang ating mga katawan, kapwa sa liwanag at sa kadiliman, hindi tayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Ang salitang Griego para sa masters ay madalas na isinalin bilang Panginoon at madalas na tumutukoy sa isang may-ari ng alipin. Sa pamamagitan ng kahulugan, ang isang may-ari ng alipin ay may kabuuang kontrol sa alipin. Para sa isang alipin, walang bagay na bahagyang o part-time na obligasyon sa kanyang amo. May utang siyang buong panahong paglilingkod sa kaniyang Panginoon. Siya ay pag-aari at ganap na kontrolado at obligado sa kanyang amo. Ang pagbibigay ng kahit ano sa iba ay gagawing mas mababa ang kanyang amo kaysa sa kanyang amo. Imposibleng maglingkod sa dalawang Panginoon at ganap o tapat na maging masunuring alipin ng bawat isa. Sa ganitong paraan, hindi natin maangkin si Kristo bilang Panginoon kung ang ating katapatan ay sa anuman o kanino man, kasama ang ating sarili. At kapag alam natin ang kalooban ng Diyos, ngunit pinipigilan nating sundin ito, nagbibigay tayo ng katibayan na ang ating katapatan ay sa isang tao o isang bagay maliban sa Kanya. Ngunit ang taong may Panginoon ay si Hesukristo ay maaaring sabihin na kapag siya ay kumakain o umiinom o gumawa ng anupaman, ginagawa niya ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Gawin mong priority ang iyong katapatan kay Kristo sa bawat araw. Kaya tanungin ang iyong sarili, anong mga alternatibong Panginoon ang nakikipagkompetensya sa iyong debosyon? Paano napatunayang totoo sa iyong buhay at sa iyong pagmamasid sa iba ang hindi malalabag na katotohanan nitong walang sino mang makapaglingkod sa dalawang Panginoon? Ngunit bakit tila napakatindi nating subukang magkaroon ng ganoong paraan pa rin? Let's pray. Lord, salamat po at pinaintindi po ninyo na iisa lang po dapat ang Panginoon namin. Lord, gawin po ninyo kami na laging tapat sa inyo. Huwag po ninyo kami pabayaan maging Panginoon ang iba pang bagay tulad ng aming sarili, ibang tao, pera, o anumang bagay. Patawarin po ninyo kami pag nagawa o ginagawa namin ito. Baguhin po ninyo kami pagkat di po namin kaya ito at kayo lang po makakagawa nito. Biyayaan po ninyo ang lahat sa araw na ito. I pray all this in Jesus' name. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.